Good morning po sa inyo pong lahat. Happy Vesper po mga kapatid at sa ating po mga kapatid na nasa mga oras na ito ay kagigising lamang. Hello sa inyo. Ngayon po ay February 23 na. Ito po ay ang ating pag-aaral dito sa mga makalangit na dako na bubuhay na masagana. Yan, napakaganda no? Kung tayo ay mabuhay na masagana. Ayan, sa piling ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pong pag-start. Sa aming Diyos na nagbigay ng buhay, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at nagpapasalamat dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Nariyan kayo upang kami alalayan at bigyan ng lakas, isingin sa mga oras na ito. Salamat Panginoon dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Amin pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na aming maintindihan at ma-apply sa aming buhay ang aming pong pag-aaralan ngayong pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa ating pong pinaka-text ngayong umaga, sa John 10:10, sabi po dyan, habang binubuksan natin itong ating devotional book. So 24 na tayo. Sabi po dyan, ako'y pumaparito. Tama ba? 23. Living abundantly. Ako'y pumaparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Kaya binanggit din dito sa 10:28 na si Jesus Christ ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. No? So dito, si Jesus Christ ay naparito upang magbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng sagana na buhay. Yung buhay na sagana dito, yung buhay na walang hanggan. Yan, hindi pala dito ipinangako ng Panginoon na ang mananampalataya, lahat ng nananampalataya sa Panginoon ay magiging masagana sa mga pansamantalang material. Yung palang sinasabi ni Jesus Christ na masagana ay yung pong buhay, mga kapatid. Buhay na walang hanggan. So yan pala yung binabanggit ng ating Panginoon o yung pinatutungkulan. Kasi nga naman kung lahat naman ng palataya pangangakakuan ng Panginoon ng masaganang buhay na maraming salapi dito sa sanlibutan na ito ay hindi yun ay ultimate promise. No, ang mga tao ay malululong lang sa mga material na bagay at makalilimot sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Kaya ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan sa ikalawa niyang pagdating. Ayun yung masagana. Hindi maaaring magkaroon ng bagay na tinatawag na gipit na buhay para sino mang kaluluwang nakaugnay kay Kristo. Iyong mga umiibig kay Kristo sa puso't isip at kaluluwa at sa kanilang kapwa, gaya ng sa kanilang sarili, ay may malawak na bukid para gamitin ang kanilang kakayahan at impluensya. Ibig sabihin, maraming mga taong kilala. Pero dito mga kapatid, talagang ang Panginoon, hindi niya rin pababayaan ng material na bagay para mabuhay ang tao. No? Hindi magipit ang mga mananampalataya. Ibig sabihin, sa buhay na ito mga kapatid, kailangan talaga yung mga material na bagay. Pero hindi pinangako ng Panginoon na magkaroon kanya ng labis-labis na to the point na nakalimutan mo ang Panginoon. Kung magkakaroon kanya, yan ay sarili mong effort. At yun nga, dahil sa sarili mong effort, makakalimutan mo ang Panginoon. Yan. Pero sa mga mananampalataya naman, bagamat hindi tayo sagana, pero ang Panginoon naman, ang bigla na lang nagpo-provide ng mga pangangailangan natin sa panahon ng kagipitan. Sa panahon ng kailangan natin, ang Diyos ang nagbibigay. May mga taong malalapitan tayo na magpapahiram ng pera, no, para tayo ay masustain sa pang-araw-araw na buhay. Ganyan ang Panginoon ang umalalay sa atin. Yan, may mga panahon sa ating buhay na tutulong sa atin kapag tayo gipit na gipit. Hindi nga man ipinangako ng Panginoon ng buhay na sagana, pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi naman tayo pababayaan ng ating tagapagligtas sa buhay na ito. Yan ang pinakamaganda. At sabi dito, ang mga mananampalataya ay may sariling malawak na bukid. Dito sa Nueva Ecija may mga malawak na bukid. Pero sabi po dito, yung malawak na bukid na ito, gagamitin yung kakayahan at impluensya. Ibig sabihin mga kapatid, yung bukid na binabanggit dito ay yung pong dami ng mga tao din.
Pero tignan natin, sumunod sa susunod na slide. Walang talento na dapat gamitin para sa pansariling kasiyahan. Dapat mamatay ang sarili at ang ating buhay ay maitago sa Diyos kay Kristo. So yung talento, yung impluensya na binabanggit dito ay yung pong pangangaral ng mabuting balita, mga kapatid ko. O hindi po pwedeng ito'y magamit yung pangsarili natin, no? O sa makasarili lang natin gagamitin yung ating kakayahan. O sa sarili nating kasiyahan lang ito magagamit. Kundi ito'y gagamitin para sa ating Panginoon. Yan. Papaano dapat maitago ang sarili, mga kapatid? No? Si Kristo yung front sa ating pong buhay. Yung ating kakayahan ay ito'y gamit lamang sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Nais ng Panginoon na pahalagan natin ang ating kaluluwa ayon sa pagtaya hanggat mauunawaan natin na inilagay ni Kristo sa kanila. Namatay si Kristo para matubos niya ang tao mula sa walang hanggang kapahamakan. Yan po, mga kapatid ko, no? Sabi dito, ang Panginoon, pinahalagahan niya tayo. Pag sinabing kaluluwa, buong pagkatao, pinahalagahan tayo ng Panginoon. Dapat din napahalagahan natin ang ating pong buhay na mayroong pagtsatsaga. At sabi po dito, dahil si Kristo'y namatay sa atin, namatay para sa atin, pinatay para sa atin, o pinatay ng mga tao, tayo mga tao rin ang pumatay para tayo ay matubos sa pagkakasala na ito, tayo ay matubos at hindi na tayo mapahamak ng walang hanggan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yung dagat-dagatang apoy, yan ay sa future pa mangyayari. Ngayon wala pang sinusunog, mga kapatid, sangayon sa banal na kasulatan. Sapagkat sabay-sabay magsusunog ang Panginoon, hindi yan pa isa-isa, mga kapatid ko. Dahil nasa karakter yan ng ating Panginoon. Kasi kung pa isa-isa ang sunog, kung kailan namatay yung tao doon na susunugin, magiging unfair ang Panginoong Diyos. Sabay-sabay niyang susunugin. Yan, ayon sa pagkakasala ng mga tao. Dito, mga kapatid, yung pong pagsunog ng Panginoon, yung walang hanggan doon, yun yung walang hanggang kamatayan, walang hanggang kapahamakan. Hindi walang hanggang parusa na parang sinusunog na walang hanggan. Kasi ang mga makasalanan wala namang buhay na walang hanggan. Ang mga may buhay na walang hanggan lang, yung nanampalataya kay Jesus Christ. No. Kapag hindi nanampalataya kay Jesus Christ, walang buhay na walang hanggan, di ba? Ganun po, mga kapatid. Dito, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan para maalis tayo sa kapahamakan. Sabi nga dito sa 1 Corinto 6:19-20, kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. So sinasabi po dito, mga kapatid, binili tayo sa isang halaga. Luwalhatiin natin ng ating katawan, ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Yung ating pong katawan, lupa, bagamat ito ay nasa sanlibutan, sabi po dito, gagamitin natin ito para walhatiin ang Panginoong Diyos. Hindi para ipagmalaki natin na ito'y sa atin. No? Ito payo po ay templo ng ating Panginoong Diyos para gumawa ng maayos, alagaan yung katawan, no? Pakainin ng nararapat, gamitin sa gawain ng Panginoon. Paano ka makakasustain ng health? So bawat araw o every other day, kailangan ng katawan ay pinapawisan o na-exercise para nagiging masigla sa gawain. Paano ka nga naman makakalakad ng malayo sa pagba-Bible study, ano? Paano ka makakatayo ng matagal kung hindi mo naman sinanay bawat araw? So kailangan din pala yun. At syempre, masustansyang pagkain para bagamat ang buhay natin sa sanlibutan maikli, hindi tayo mamatay ng maaga. No? Yung pong pagkain ng gulay at putas para hindi tayo mamatay ng maaga. Makapangaral pa tayo ng mahaba-haba. So yun yung purpose ng. Kasi maikli lang naman talagang buhay. Anytime pwede tayong mapahamak, pwede tayong mawala, di ba? Pero ang Panginoon nakaalalay sa atin. Lahat ng ating kapangyarihan ng pag-iisip at kaluluwa ay sa Diyos.
Ang pagiging katiwala, mga kapatid, yung isip at kaluluwa ay sa Panginoong Diyos. Ang ating oras ay pag-aari niya. Dapat nating ilagay ang ating sarili sa pinakamabuting posibleng kalagayan para maglingkod sa Kanya. Yan po, mga kapatid, no? Isip at buong kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, buong pagkatao, mga kapatid, dapat nadalhin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yan, dalhin sa pinakamabuting paglilingkod sa Panginoong Diyos na patuloy na iniingatan ang ugnayan kay Kristo. Yan, sa paglilingkod sa ating Panginoon, nandun dapat yung ugnayan sa Panginoong Diyos. Pwede ka palang maglingkod sa Panginoon na wala kang ugnayan sa Panginoong Diyos. O pwede po, kapag ikay naglingkod na ang sarili mo yung naitataas. Yan. Kapag ikay naglingkod na ang kalooban mo ang nasusunod at hindi ang ating Panginoon. Sabi nga sa ating devotional, sa paglilingkod sa Panginoon, ang kakayahan natin ay sa Panginoon. Dapat nating alalahanin na sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ang naitataas sa ating paglilingkod ay ang ating tagapagligtas at hindi ang ating sarili. Sabi dito na araw-araw na isinaasang alang-alang ang mahal na sakripisyo na ginawa para sa atin para tayo ay gawing katwiran ng Diyos sa Kanya. Yan po, mga kapatid, no? Para tayo ay maging katwiran sa Kanya. Ibig sabihin, sa madaling sabi, mga kapatid, no? Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, dahil siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay maglingkod ng maayos para sa ating Panginoong Diyos at para sa mga kaluluwang hindi pa nakapakinig ng salita ng Panginoon. Yung mga inalis ang sarili, mga maalalahanin at may konsensya ay hindi makapagtaas ng kanilang mga mata kay Kristo. Ang buhay na tagapagligtas na hindi nakakadama ng pagkamangha at pinakamalalim na pagpapakumbaba. At ang patuloy na pagtingin kay Kristo ay gagawin ang kaluluwa na buhay tungo sa Diyos. Iibigin natin si Jesus, iibigin natin ang Ama na nagsugo sa kanyang sanlibutan, sapagkat nakikita natin siya sa kahangahangang liwanag na puspos ng biyaya at katotohanan. So number 1, mga kapatid, para mahalin natin ang ating pong Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at ng kaligtasan, mga kapatid, no? Kailangan na alisin yung pong sarili natin. Ibig sabihin, mga kapatid, na alisin yung sarili, alisin yung sariling agenda, alisin yung sariling kapakanan, kundi ang ating iniisip ay kapakanan ng ating pong Panginoong Jesus, kapakanan ng ating Panginoong Diyos sa paglilingkod. Kasi nga naman, kung lagi nating iniisip yung ating sarili at tayo ay naglilingkod para lang tayo ay masabing mahusay, masabing ganito, ganyan, ay hindi ubra, mga kapatid. Dahil marami nang gumawa niya, nasaksihan ko, marami nang gumawa na naglingkod sa Panginoon na itinataas ang kanilang sarili, pero nawala rin sa pananampalataya. Maraming ganyan, mga kapatid. Si Satanas, si Lucifer, naglingkod sa Panginoon sa langit, pero at the end, itinaas niya yung kanyang sarili. Na gusto niya, sabi doon sa Isaiah, gusto niya na maging katulad ng Diyos. O gusto niyang umupo sa trono ng Panginoong Diyos, palitan ng Panginoon. So hindi ganun ang paglilingkod, mga kapatid. Ang paglilingkod ay alisin yung talagang sariling adikain at lumapit sa ating pong Panginoong Jesus. Ipinahayag niya, so sabi dito sa 11:27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. 28:18, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Yan. So dito po, mga kapatid, ito'y nakarecord din sa Isaiah 9 verse 6 na may ipapanganak na isang batang lalaki na yung lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan ay ipapamahala sa kanya. Ito'y kinilim ng ating Panginoong Jesus na ang tawag sa kanya ay makapangyarihan Diyos. Ayan. Prinsipe ng kaliwanagan, sabi sa Isaiah 9:6. Pero para saan yung pagkakaroon ng otoridad ng ating Panginoon sa sanlibutan na ito? Sabi dito, upang makapagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao, upang maipaglingkod nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa pagpapakilala sa kagilagilalas na pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Yan, yung kapamahalaan para tayo ay bigyan ng kaloob na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Yan,
kung tayo ay naglilingkod ngayon sa ating tagapagligtas, sa pera man, sa panalangin man, on hand man, na tayo ay naglilingkod sa Panginoong Diyos, ang Diyos ang nagbigay niyan. Walang iba. Ang Diyos ang nagbigay niyan, mga kapatid. Yan. Para mapaglingkuran natin ang ating tagapagligtas. Ano yung paglilingkod, mga kapatid? Ibahagi din yung pag-ibig na natamo natin sa ating Panginoon. Ibahagi din yung pagpapala na natamo natin galing sa Panginoon. Ibahagi din yung kaligtasan na natamo natin galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung tatanungin tayo, ligtas ka na ba? Yes, but not yet. Yeah, yun po yung ating sagot eh. Yes, we are justified by faith. We are sanctified every day. Nililigtas tayo. Niligtas at nililigtas tayo ng Panginoon at ililigtas pa ng Panginoon sa ikalawa niyang pagdating. Kasi yun eh, justification, sanctification, and glorification. Kaya yes, but not yet. Yung yes, kasi nga we are justified. Niligtas na tayo ng Panginoon. Not yet, kasi wala pa tayo sa langit. Di ba? Hindi pa tayo nag-glorified. Kaya not yet. Pero we are saved by the grace of God. Kasi tatlong yugto yun, no? Inaring ganap, tapos pinababanal, at tayo ay babaguhin sa ikalawa niyang pagbalik. Napakaganda, sinasabi ng banal na kasulatan. Kung tayo ay niligtas na ng Panginoon, we are justified. Tapos sinasanctified pa tayo. Tunay din na mangyayari yung glorification sa ikalawang pagdating ni Jesus. Pero sa mga nangyayari sa sanlibutan na ito, no, kung hindi tayo kakapit sa Panginoon, kung hindi tayo mananalangin palagi sa Panginoon, maaring malimutan natin ang ikalawang pagdating ni Jesus. At mangyayari yung sinasabi sa banal na kasulatan na hindi tayo nakapaganda sa pagdating niya, na parang magnanakaw na lang biglang dumating ang Panginoon dahil hindi tayo nakaabang. So salamat sa Panginoon, no? Nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Ito yung way sa akin din bilang isang lingkod ng Panginoon. Way din ito para ako rin ay maging aware na darating si Jesus. Hindi lang ako maging abala sa paglilingkod sa district. Kasi maaring ako ay maglingkod sa Panginoon, sa district, na makalimutan na darating pala siya sa sobrang kaabalahan. So, kailangan meron din tayong reflection sa ating buhay. Dapat ito'y naaalala natin. Baka mamaya nasubsob na tayo sa paglilingkod. Ang pinaglilingkuran na pala natin yung tao, yung sarili natin, hindi na ang ating Panginoon. So delikado rin yung mga kapatid, no? Delikado. So sabi dito, kapag tinaya natin ang lahat ng ating mga talento sa liwanag ng krus ng Kalbaryo, mabubuhay tayo para kay Kristo. Ayun, sa paraang magliliwanag ang ating ilawan sa harapan ng mga tao, na ang ating buhay ay hindi kailanman magiging tila makitid. Sino ang makakasukat ng halaga ng kaluluwa? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kaya kung mamamatay man tayo, mawawala man tayo sa libutan na ito, hindi sayang yung buhay natin. Katulad ng elder na namatay sa PICC, hindi sayang ang kanyang buhay. No? Dahil bago siya mamatay, nagtahi siya ng maraming mga baptismal gown para sa mga bibinyagan. Naglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang katandaan, mga kapatid. Hanggang sa kamatayan siya ay naglingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi masasayang yung buhay natin kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon, itong maikling buhay natin na ito. Pero itong maikling buhay natin na ito, kung hindi natin ipaglingkod sa Panginoon, sa tatlong paraan, sa panalangin, sa pag-support, sa gawain, sa pamamagitan ng material na bagay, at paghayo. Sa tatlo na yan. Isa man lang dyan sa tatlo na yan, hindi. Parang walang halaga yung buhay natin. Naglingkod lang tayo sa ating sarili, di ba? Marami ang lahat makakapanalangin, di ba? Sa paglilingkod sa Panginoon, lahat makakapanalangin. Yung iba pwede makapagbigay. Hindi naman lahat may kakayahan magbigay, di ba? At yung iba din ay pwedeng humayo. Hindi lahat pwedeng humayo. Kasi yung iba wala rin namang kakayahan na humayo. Sa tatlo na yan, mga kapatid, saan ang paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos? Lahat ng yan ay may halaga sa ating Panginoon, yung ating paglilingkod. Dahil tayo ay kanyang gawa, di ba? Tayo ay iniligtas ng Panginoon para maglingkod sa ating pong tagapagligtas. So sino ang makapagbibigay ng value ng ating kaluluwa, ng ating buhay,
walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kasi maikli yung buhay natin pero ipinaglingkod natin sa Panginoon. Kaya nga si Jesus Christ, di ba? 30 years old, nasa 30, yun yung pong panahon na siya umakyat doon sa langit. So, ibig sabihin ako, 34, kota na ako sa paglilingkod sa Panginoon. Oo, katulad kasi si Jesus ganun eh. Umakyat na doon sa langit at darating nila siya sa ikalawang beses na tayo ay makita niya. Pero syempre, habang hindi pa dumarating si Jesus, kailangan tayo ay on guard tayo mga kapatid. Kaya tayo ay maglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin tayo naka-guard. Itong paglilingkod ko na ito, hindi ito para lang sa kung anong bagay, kundi itong paglilingkod na ito, itong pag-devotional na ito ng tuwing umaga na i-share sa mga tao, para ako ay ma-aware na darating si Jesus. Sa bawat umaga, naalala ko, kailangan mag-aral ng salita ng Panginoon. Maging aware na ang buhay natin maikli na lang. Maaari nga, yung may t-shirt nga, na yung lifespan mo ay na lang, 50% o 60% na lang. Kung magkakaroon tayo ng t-shirt mga kapatid, sa edad po ninyo ngayon, ilang percent na lang yung buhay na nalalabi natin. Yung maikling buhay na yun, ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ayan, si Jesus Christ na parito para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, huwag nating sayangin. Sa pamamagitan ng maikling buhay natin ngayon, ipaglingkod natin ng maayos sa ating pong tagapagligtas. So ngayon pong umaga ay patuloy tayong dadalangin sa ating Panginoong Diyos. Idalangin natin ang ating pong pangangaral, ang ating pong mga sarili, na tayo ay maglingkod, masumpungan naglilingkod sa Panginoon, na siya ang pinapapurihan. At huwag tayong panghinaan ng loob mga kapatid, ang Panginoon ang kaagapay natin. Hindi tayo pababayaan. Kahit nagayo ay gipit na gipit sa salapi, tayo ay nasa bingit ng talagang krisis ang ating buhay. Ang Panginoon hindi niya sinabing maghihirap tayo ang mga mananampalataya na mamamalimos ng tinapay. Hindi mga kapatid, ang Diyos ang magpo-provide sa atin. Sa pamamagitan ng ibang mga tao na tayo tutulungan, at ang Panginoon ang gagawa. Basta't maglilingkod lang tayo ng maayos sa ating pong Panginoon. Kasi nga kahit milyonaryo ka, pwede kang magkaroon ng malaking problema, di ba? Kung magkaroon ka dyan ng biglaang sakit, kahit na ikay milyonaryo, uubusin yung pera mo na yun sa sakit. Akala nyo ba, di ba? Pero kung ikay sapat lang ngayon, yung iyong kayamanan, pero malusog naman, ay ba'y mayabang ka. Mahaba ang paglilingkod mo sa Panginoon kapag gano'n. Ayan, isama natin sa dalangin ng bawat isa at ang ang kapatid natin si Brother Reste Larete, at gayon din po, isama natin sa panalangin ang lahat ng ating pong mga kapatiran na patuloy na gabayan ng ating pong Panginoon. At yung may mga karamdaman sa mga oras na ito, isama natin sa panalangin. So ngayon tayo po ay mananalangin sa panguna ni Brother Melvin Bilasano, pero pakinggan muna natin itong awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at happy preparation day po para sa pangingili natin ng araw ng Sabat sa ating pong Panginoong Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. God bless po sa inyo pong lahat. Ang buhay sa mundong ito ay may kahirapan. Laging nababalitaan, puro kaguluhan. Oras-oras may kalungkutan.
kaisipan? Bakit nararanasan araw-araw may pinapasan? Kapanglawan, kalumayan at nasasaktan, sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang nadarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. At kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan, buhay na walang hanggan ating makakamtan. Magtiwala lamang sa Kanya. Ikaw, ako, tayong lahat ay sa Kanya. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang nadarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Ang tanging ligaya. Pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Amen mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ano po? Ay, itong awit na to talaga. Ano, inulit ko kahapon na ito rin. Kasi na-relate sa ating lesson. Ano? Nabubuhay ng masagana. Sa langit talaga mabubuhay tayo ng masagana. No? Kung saan wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin. Kasi malulungkot tayo doon kapag wala yung mahal natin sa buhay. Ano? Pero papawiin yan. Papawiin yung lungkot na yun. Ano? At tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema. Ano ka po? Ay talaga namang napakaganda ng awit na yan. At dalangin natin na lahat tayo ay maranasan natin yung ganyang pagkakataon at panahon. Ano? Salamat Pastor sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng devotional message sa umaga. At tunay na ang inyong kasipagan ay umaapaw. Ano po? Ayan, salamat. Salamat sa mga biyaya, sabi ni Nanay Pina, at patnubay na ipinagkaloob araw-araw ng ating Panginoon. Ganon din sa kagalingan ng mga kapatid na may karamdaman. Sige po. Si Ate Reby, pakisama po ulit ang aking anak na si Lilet sa panalangin na mawala na po, pabalik-balik niyang karamdaman. 3 weeks na at pabalik-balik din siya sa doktor. Nawa ay mawala na ang viral infection na dumapo sa kanya sa tulong ng Panginoon. Sige po, sama ulit natin si Lilet. Ano po? At tayo sama-samang magdalangin mga kapatid. Wala na ba? Wala na po. Ano? Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming pinagkalooban ng panibagong buhay. Another day, another blessing, another hope na nanggagaling po sa inyo. Salamat sa walang sawa niyong pagpapaalala sa amin na kami ay narito sa lupa, ngunit mahirap man ang buhay dito.
kami maaaring mabuhay ng masagana, kagaya na sinasabi sa lesson. At naway ang aming mga talento na ibinigay niyo sa amin ay hindi lamang namin magamit sa pangsarili namin kasiyahan. Dalangin namin na ang Holy Spirit ang gumabay sa amin upang aming mga talento magamit din naman namin sa gawain sa paglilingkod po sa inyo. Amin din nasama sa panalangin na ang buhay namin, bagamat kaunti na lamang ang panahon na natitira dito sa lupa, ay aming patuloy na makasama po kayo, maging connected po kami sa inyo sa araw-araw. Pag sa ganun, magamit namin ang aming mga natitirang oras sa paglilingkod at pagbabahagi sa iba ng inyong pagmamahal na pinaunawa, pinakita sa amin, ibinigay sa amin, at lahat na pinagkaloob sa amin ay maibahagi namin sa iba. Maraming salamat sa lesson sa bawat umaga. Tunay na kami ay nabe-bless. Tunay na kami ay nare-remind pagkat kami ay makalimutin. Kami ay nare-revive sa aming mga pagkakatulog. Salamat po sa inyong pagmamahal sa kabila na inyong kabutihan na eto kami hindi karapat-dapat. Kami mga makasalanan. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin ang mga blessings na dumarating sa aming buhay. Kaya din sa kabila ng mga blessings na ito, nariyan pa rin ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay na patuloy, isinasama pa rin namin sa pasalamat sapagkat sa mga pagsubok na riyan dumarating ang aming kalakasan at lalo kami pinagtitibay sa aming paniniwala at paglapit po sa inyo. Kaya isa rin po ang blessing ang pagsubok na dumarating sa aming buhay. Kaya sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin si Sister Lilet na anak ni Ate Reby na ang kanyang karamdaman ay pabalik-balik na bumabalik sa kanya. Bigyan po ng karunungan ang mga magagamot na inyong pinili para sa kanya, titingin sa kanya at makita ang tunay na source nito at mapagaling siya ng lubusan. At dalangin namin na bigyan siya ng kalakasan ng resistensya sa araw-araw upang ang kanyang karamdaman na nadarama sa mga oras na ito ay kanya mapaglabanan ng gusto at hindi siya manghina. At sa huli, ang total na kagalingan namin dalangin sa kanya at makita niya na kayo ang dakilang Diyos na nagpapagaling hindi lamang pang physical na karamdaman, lalo higit mga spiritual din naman. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin iba pang mga prayer request ng kapatiran na nakikinig ngayon. At ang aming mga family, isama namin sa panalangin na kalusugan ng aming dalangin sa bawat isa. Pag-iingat sa maghapon na ito sa aming mga gawain at lalo higit sa mga nagtatravel din naman. At kayo din namin dalangin ang couple seminar na paparating sa linggo na gaganapin sa Pantabangan. Nawa ang mga attend dito ay magkaroon ng magandang inspirasyon na nagmumula po sa inyo at maging mas tumibay ang pagsasama ng mag-asawa. At sa mga hindi makakarating naman, naway sila rin ipagpalain ng mahalagang impormasyon na aming maririnig doon. Kaya din aming sinasama sa panalangin ang mga bata sa GAES. Sila ay nasa GAES camp sa mga oras na ito. Doon sa school compound, sila ay samahan sa kanilang isang araw pang natitira sa maghapon na ito. Sa kanilang mga activity, sila ingatan o masasaktan sa kanilang mga gagawin. At higit sa lahat, mag-enjoy ang mga bata na ito na kasama po kayo sa aming paaralan habang sila ay nag-aaral. At amin din dalangin ang mga magulang ng mga bata na ito na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga anak at patuloy na titiwala sa ating paaralan. At sila po nawa ay patuloy na samahan ng Holy Spirit kanilang pamumuhay na makita nila ang kahalagahan ng pamumuhay na kasama po kayo bilang aming Panginoon tagapagligtas. Dalangin din namin ang paparating na banquet sa Sabado ng gabi ito sa Gapan, sa pangunguna ng Gapan Youth sa aming local church lamang ay naway sa ganyan din sa mga anak ng church sa Leonardo at sa Bulak, sa General Tinio at mga iba pang kalapit na simbahan at Piñaranda. Nawa mga kabataan na ito magkaroon ng magandang bonding sa bawat isa. Nasa kayo po ang nasa kalagitnaan sa kanilang paglago sa pananampalataya. Patuloy nilang hindi mabitawan ang kanilang pinanghawakang katotohanan at maibahagi din sa iba ang kanilang kaalaman at inyong pagmamahal
patuloy namin sinasama sa panalangin ng iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Nasamahan ulit kami. Sa buong maghapon na ito, ilayo kami sa anumang kapahamakan. Kayong manguna sa aming pag-iisip, pananalita at magawa. Upang kami po ay maging karapat dapat po sa inyo. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang good health ng mga sumusunod. Sina Ana Rasbel Tolentino. Siya po ay may karamdaman sa mga panahon na ito. Ipuin po siya na ipapagaling na kamay na patuloy. Kalakasan ng resistensya ang dalangin sa kanya. At total healing, hindi lamang sa physical na karamdaman, lalong higit sa spiritual at kasama ng kanyang buong pamilya. Na makita nila na kayo ang dakilang Diyos na nagbibigay sa amin ng kagalingan. Ang dakilang Diyos na manggagamot at mapagmahal. Din sa good health sa anak ni Sister Medin Peligro Cotao na sina Hana and Cory, ang family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak, mga asawa ng kanyang anak at kanilang mga apo. Kalusugan din ng dalangin namin sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Tang de la Cruz at sa lahat ng nakikinig dito ngayong umaga nito. At sa mga Bible studies, Bible students na aming mga local churches ay dinadalangin namin. Kasama na rin si Conrado Generoso Canto na naway isang araw ay matuklasan niya ang tunay na niyong pag-ibig at tanggapin kayo bilang personal at tagapagligtas at sama-sama na sila sa buong pamilya na sumasamba at pumupuri po sa inyo. At kayo din kasama din namin sa panalangin ang family ni Mike and Martha Mamaril, kayo din ang family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sina Christopher, sina Kenneth, Empoy, si Hazel at si Harold. At naway patuloy yung gabayan ng pamilya na ito, bigyan ng kanilang mga pangailangan at ipadama po sa kanila inyong pagmamahal. At gayon din ang mga Bible students sa Tabacao, mga Bible explorers sa San Antonio, at gayon din ang iba pang mga kapatid na nangangaral sa iba't ibang lugar, church dito sa aming nasasakupan. Patuloy namin sinasama sa panalangin mga naghihintay ng kanilang baby na sina Pastor Nelvin, Brother Kevin, sina Brother James, Brother Nico, kasama na Sister Rosemay. At kalakasan at recovery din namin dalangin kina Kuya Delphine Cao, at gayon din si Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, si Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, at ng mga karamdaman na aming dinadalangin araw-araw ay patuloy namin nilalapit sa inyo. Si Sister Melo Jane Ronas Tibayan, sa tuluyang kagalingan ng aming dalangin sa kanya. At Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, ang anak ni Brother Resty Larete, ay amin pong sinasama rin sa panalangin sa oras na ito, kasama ng comfort sa kanilang buong pamilya sa pagkawala rin naman ng kanilang nanay. At alam namin na kayo ang dakilang Diyos, mapagbigay ng lahat ng bagay. Kaya comfort po ang dalangin namin sa kanilang buong pamilya sa kabila ng kalungkutan na ito. At salamat sa pangunawa na itong kalungkutan na ito ay pansamantala lamang, sapagkat ang aming mahal sa buhay ay pansamantala lamang na magtutulog at magpapahinga habang naghihintay sa inyo ikalawang pagbabalik. Kasama din namin sa panalangin sina Sister Janet Salvado na naway mawala na kanyang bukol at hindi na kailangan pang dalhin sa ospital at bigyan ng pamang treatment na kung saan masisira ang kanyang kalusugan. Dalangin din namin sina Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay Rudy Regarmoso sa kakagalingan na aming dalangin sa inyo. Michael Torrelia, gayon din si Daniel, at gayon din si Tatay at Nanay ni Pastor, at si Maribel Agustin, kasama na rin si Sister Heidi De Leon, at gayon din si pamangkin ni Sister Marites Loreto, Brother Arman Reyes, kasama rin namin sa panalangin. Reynaldo Eusebio, si Ding Bautista, Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Amano, Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita Sitayan, si Sister Pichi na patuloy pong nagtitiwala sa inyo, Renato Santos, Romnick, Olivia, Rebecca, Veronica, Francisco, si Sister Precious Kabasawag, Princess Jurquina, si Aris C, Sister Nena, Tia Anig, si Tia Aurora,
Ate Sally Sanchez, Sister Janet Dontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito, ang karamihan sa amin ay may mabibigat na karamdaman. Ngunit salamat sa pag-araw-araw na pag-asa, sa araw-araw na inyong pagpapaalala sa amin na kami ay dapat lang magtiwala sa inyo. Kaya kami ito patuloy na nagtitiwala sa inyong araw-araw na binibigay sa amin. One day at a time ay sapat na po para sa aming pasalamat at patuloy na paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat sa inyong kabutihan at patawad sa aming mga kasalanang nagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen.